hinaharap ni Princess Charlotte sa pagitan ng korona at pusong pamilyang mahigpit na nagtatali sa loob ng marangyang mundo ng monarkiya kung saan bawat kilos ay sinusukat at bawat salita ay may bigat. May mga sandaling biglang sumisigla ang atensyon ng publiko dahil sa isang tila maliit ngunit makabuluhang pangyayari. Ganito ang nangyari sa isang engrandeng hapunan sa French State Banquet kung saan ang pangalan ni Princess Charlotte ay muling naging sentro ng usapan. Ayon sa mga ulat mula sa mga nakasaksi, ang gabi ay tahimik at formal hanggang sa biglang magbago ang takbo ng pangyayari nang banggitin ni King Charles III ang isang hindi inaasahang pagbibigay ng bagong titulo kay Princess Charlotte. Ang buong bulwagan ay tila natigilan. Maging sina Prince William at Catherine, Princess of Wales ay halatang hindi agad nakareact sa biglaang anunsyo. Ang batang prinsesa, si Princess Charlotte of Wales, ay kilala sa kanyang masigla at minsang palaban na personalidad. Isang ugaling madalas ikinukumpara sa kanyang yumaong lola na si Princess Diana. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa murang edad pa lamang ay marami na ang nakatutok sa kanyang magiging papel sa hinaharap ng monarkiya. Sa loob ng tradisyonal na sistema ng maharlika, ang pagbibigay ng titulo ay hindi basta-basta ginagawa. May mga hakbang, konsultasyon, at maingat na pag-aanalisa bago ito aprubahan. Kaya't nang di umano'y laktawan ni King Charles III ang ilang hakbang upang igawad ang bagong titulo kay Charlotte, agad itong nagdulot ng bulungan sa loob at labas ng palasyo. May ilan na nagsasabing ito ay senyales ng pabor at malalim na pagmamahal ng hari sa kanyang apo. Ngunit may iba ring nagtanong, ito ba ay bahagi ng mas malawak na plano upang ihanda ang susunod na henerasyon ng monarkiya? Si Princess Charlotte ay ipinanganak noong 2 ng Mayo, 2015 at mula pa lamang sa kanyang pagsilang ay nakatakda na ang kanyang mahalagang lugar sa linya ng tagapagmana ng trono. Dahil sa pagbabagong isinulong ni Queen Elizabeth II sa succession law, hindi na naungusan ng kanyang nakababatang kapatid na si Prince Louis ang kanyang posisyon. Ang batas na ito ay nagwakas sa lumang sistemang male primogeniture kung saan ang lalaking anak ay laging inuuna kaysa sa babae. Dahil dito, nanatiling mataas ang ranggo ni Charlotte bilang ikalawa sa kanyang mga kapatid sa linya ng tagapagmana. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang titulo ay nagbabago kasabay ng paggalaw ng posisyon ng kanyang ama. Mula sa Princess Charlotte of Cambridge ay naging Princess Charlotte of Wales nang maging Prince of Wales si Prince William. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatiling matibay ang kanyang identidad bilang isang Princess of the Blood. Isang mahalagang katayuan na hindi basta nakukuha sa pag-aasawa kundi sa kapanganakan mismo. Habang lumalaki si Charlotte, dumarami rin ang mga haka-haka tungkol sa kanyang magiging papel sa hinaharap ng monarkiya. May mga royal analyst na nagsasabing maaari siyang bigyan ng mas mataas na titulo sa kanyang pagtanda, lalo na kung magpapatuloy ang tradisyon ng maharlika. May mga bulong-bulungan din na maaaring balang araw ay mabigyan siya ng titulong Princess Royal, isang prestihiyosong titulo na kasalukuyang hawak ni Princess Anne. Ngunit dahil iisa lamang ang maaaring humawak nito sa isang panahon, kailangan munang maghintay ng tamang pagkakataon. Habang lumalaki si Charlotte, kapansin-pansin sa mga taga-subaybay ng maharlikang pamilya na ang kanyang papel ay hindi lamang nakabatay sa pagiging spare to the heir. Sa halip, tila siya ay unti-unting nagiging isang mahalagang presensya sa loob ng pamilya. Hindi lamang dahil sa kanyang posisyon sa linya ng tagapagmana, kundi dahil sa kanyang personalidad at sa espesyal na relasyon niya sa hari. Ayon sa mga malalapit sa palasyo, ang ugnayan ni King Charles at Charlotte ay hindi karaniwang ugnayan ng lolo at apo. Mas madalas itong inilalarawan bilang isang natural na pagkakaunawan, isang uri ng tahimik na pagkakaibigan na lumalalim sa pagdaan ng panahon. Dahil sa pagiging malapit ng Windsor Castle sa Adelaide Cottage, mas madalas silang nagkakaroon ng pagkakataong magkasama, bagay na lalong nagpapalakas sa kanilang samahan. Maraming nakakapansin
na si Charlotte ay may katangiang kahawig ng kanyang lolo. May tapang sa pagpapahayag ng sarili, may sariling opinyon at hindi madaling sumunod lamang sa agos. Sa ganitong paraan, tila nakikita ni Charles sa kanya ang isang refleksyon ng kanyang sariling kabataan. Puno ng enerhiya, idealismo at determinasyon. Hindi rin maikakaila na may emosyonal na lalim ang koneksyon na ito. Ayon sa mga biografo ng maharlikang pamilya, matagal umanong ninais ni King Charles na magkaroon ng anak na babae noong mas bata pa siya. Bagamat hindi iyon natupad sa kanyang sariling mga anak, ang presensya ni Charlotte ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng pangalawang pagkakataon upang maranasan ang ugnayang ama-anak na babae sa ibang anyo. Sa pagkakataong ito bilang lolo at apo, may mga maliliit ngunit makabuluhang detalye na lalong nagpapalakas sa haka-haka ng publiko tungkol sa kanilang samahan. Halimbawa, ang ilang beses na nakita si Charles na may suot na makukulay na friendship bracelet ay naging paksa ng usapan. Marami ang naniniwala na ito ay maaaring likhang kamay ni Charlotte na kilala sa pagiging malikhain at mahilig gumawa ng ganitong mga simpleng regalo. Bagamat tila maliit lamang na bagay, para sa marami, ito ay simbolo ng isang relasyong puno ng init at personal na kahulugan. Ngunit sa kabila ng pagiging malapit niya sa hari, hindi maitatanggi na may mabigat na hinaharap na naghihintay kay Charlotte. Bilang bahagi ng susunod na henerasyon ng maharlikang pamilya, inaasahan siyang gampanan ang papel ng isang modernong prinsesa, isang taong kailangang balansehin ang tradisyon at personal na kalayaan. Ang kanyang ina at ama, sina Prince William at Catherine, Princess of Wales, ay sinasabing maingat sa paghubog sa kanilang mga anak upang lumaking may kamalayan sa tungkulin, ngunit may sapat ding espasyo upang maging normal na bata. Ang konsepto ng spare sa loob ng maharlikang pamilya ay matagal ng paksa ng masusing pagtingin. Sa kasaysayan, maraming miyembro ng pamilya ang nahirapan sa bigat ng papel na ito, isang posisyong laging nasa anino ng tagapagmana. Naalala rin ng publiko ang mga karanasan ni Prince Harry na minsang nagbahagi ng emosyonal na hamon ng pagiging nasa pangalawang linya ng kapangyarihan. Dahil dito, mas nagiging maingat ngayon ang bagong henerasyon sa paghubog ng mga batang royal. Sa ganitong konteksto, ang papel ni William at Catherine ay hindi lamang tungkol sa paghahanda kay Charlotte para sa mga seremonyal na tungkulin, kundi pati na rin sa pagbibigay sa kanya ng isang mas balanseng pagkabata. Kabilang dito ang pagprotekta sa kanyang privacy habang unti-unting ipinapakilala siya sa mundo ng maharlikang responsibilidad. Sa mas malawak na larawan ng pamilya, nananatiling mahalaga rin ang alaala ni Queen Elizabeth II na kilala sa kanyang matibay na pag-unawa sa tungkulin at pamilya. Ang kanyang pamana ng disiplina at dedikasyon ay patuloy na humuhubog sa mga susunod na henerasyon ng royal family, kabilang si Charlotte. Isa sa pinakamahalagang impluwensya sa kanyang buhay ay ang kanyang mga magulang, sina Prince William at Catherine, Princess of Wales. Kilala sila sa maingat na pagpapalaki sa kanilang mga anak sa kabila ng matinding publikong atensyon. Sa kanilang gabay, natutunan ni Charlotte ang kahalagahan ng pagiging simple, maayos na asal at pakikitungo sa tao ng may respeto, mga katangiang bihirang makita sa murang edad sa ilalim ng matinding pressure ng royal spotlight. Kasama rin sa kanyang araw-araw na mundo ang kanyang mga kapatid na sina Prince George at Prince Louis. Sa kanilang samahan, makikita ang normal na pagkabata na sinisikap panatilihin ng royal family. Laro, tawanan, at simpleng sandali na hindi palaging nakikita ng publiko. Sa ganitong kapaligiran, lumalaki si Charlotte na hindi lamang prinsesa, kundi isang batang may puso at pagkatao. Ngunit higit sa lahat, malaki rin ang papel ng mas nakatatandang henerasyon, kabilang si King Charles III, na kilala sa kanyang pagnanais na mapanatili ang tradisyon habang unti-unting binubuksan ang monarkiya sa modernong panahon. Ang presensya ng kanyang lolo ay nagbibigay kay Charlotte ng kakaibang koneksyon sa kasaysayan ng kanilang pamilya, isang tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap.
Habang lumalaki si Princess Charlotte, kapansin-pansin ang kanyang likas na karisma. Sa mga pampublikong paglitaw, hindi maikakaila na siya ay may kakaibang spark, isang kombinasyon ng pagiging magalang, kumpiyansa, at bahagyang pagiging mapaglaro. Hindi siya nahihiya sa kamera, ngunit hindi rin siya labis na nagpapakita ng sarili. Ang balanseng ito, ang siyang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa kanya. Sa murang edad pa lamang, napatunayan na ni Charlotte na kaya niyang humarap sa publiko ng may poise. Sa mga royal events, lalo na sa mga seremonyang dinaluhan niya kasama ang kanyang pamilya, makikita ang kanyang natural na kakayahang makisalamuha sa tao. Hindi ito itinuro lamang, ito ay tila bahagi na ng kanyang pagkatao. Maraming tagamasid ng royal family ang nakakapansin na may pagkakahawig siya sa kanyang dakilang tiya na si Princess Anne, isang babaeng kilala sa pagiging matatag, disiplinado at may malakas na sense of duty. Ang kombinasyon ng pagiging charming at pagiging firm ay unti-unting nakikita rin kay Charlotte na tila nagpapahiwatig ng kanyang magiging papel sa hinaharap. Sa isang mundong puno ng expectations, si Charlotte ay tila lumalakad sa tamang direksyon. Hindi nagmamadali, hindi rin nahuhuli. Sa halip, unti-unti niyang hinuhubog ang sarili niyang identidad sa loob ng isang institusyong may napakalalim na tradisyon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nakikilala ng publiko si Princess Charlotte hindi lamang bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang batang may likas na karisma, kumpiyansa at kagalakang madaling makahawa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bawat paglitaw niya sa mga pampublikong okasyon, mas nagiging malinaw na siya ay lumalaki sa ilalim ng maingat na paggabay ng kanyang mga magulang na sina Prince William at Catherine, Princess of Wales, habang pinananatili ang balanseng pagkabata at tungkuling kaakibat ng kanyang posisyon. Isa sa mga pinaka-memorable na sandali ng batang prinsesa ay sa Cardiff Castle, kung saan dinala siya ng kanyang pamilya upang makiisa sa isang makulay na pagdiriwang. Doon, nasaksihan ng publiko ang isang masigla at natural na si Charlotte habang kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si George. Hindi lamang sila nanood, sila ay aktibong nakibahagi sa kasiyahan ng komunidad. Nakihalubilo sila sa mga tao, ngumiti, at sumabay sa diwa ng selebrasyon na puno ng musika at aliw. Ngunit ang pinakatumimo sa alaala ng marami ay ang isang natatanging tagpo kung saan si Charlotte ay binigyan ng isang conductor's baton ng musikero na si John Quirk. Sa simpleng sandaling iyon, tila nabuksan ang isang bagong mundo para sa kanya. Pinangunahan niya ang isang orkestra sa pagtugtog ng kilalang awitin mula sa Encanto, We Don't Talk About Bruno. Sa una ay tila nahihiya siya, ngunit kalaunan ay lumabas ang kanyang likas na kumpiyansa. Tumawa siya, nakipagbiruan kay George at buong kagalakang ininda ang karanasang yon. Ang simpleng laro ay naging simbolo ng kanyang lumalaking kumpiyansa sa harap ng publiko. Ayon kay Catherine, kapansin-pansin ang hilig ng kanyang mga anak sa musika. Si George ay natutong tumugtog ng gitara, habang si Charlotte naman ay nag-aaral ng piano. Sa ganitong paraan, ang kanilang paglaki ay hindi lamang nakatuon sa tradisyon ng maharlika, kundi pati na rin sa sining at personal na pag-unlad. Sa bawat kilos ni Charlotte, makikita ang pagiging natural niya, hindi pilit, hindi kinokontrol ng takot, kundi puno ng kuryosidad at kasiyahan. Makalipas ang ilang buwan, muling nasilayan ng publiko si Charlotte sa Commonwealth Games sa Birmingham. Kasama ang kanyang mga magulang, pinanood niya ang mga paligsahan sa paglangoy sa Sandwell Aquatic Center. Sa pagkakataong ito, naging mas personal ang karanasan dahil sina George at Louis ay hindi kasama. Nagkaroon si Charlotte ng mas malapit na oras sa kanyang ina at ama. At kitang-kita sa kanyang muka ang tuwa at pagkasabik. Sa loob ng arena, masigla siyang nagpalakpakan, nagbigay ng reaksyon sa bawat laban, at buong pusong sinubaybayan ang mga atleta. Ang kanyang suot, isang eleganteng itim at puting damit na may pinalamuting kwelyo,
ay nagbigay ng imahe ng isang batang prinsesa na unti-unting lumalapit sa mundo ng mga responsibilidad. Ngunit higit pa sa pananamit, ang kanyang kilos ang tunay na tumatak. Magalang, mahinahon, at may likas na poise na bihira sa kanyang edad. Sa Sports Aid House, mas lalo pang ipinakita ni Charlotte ang kanyang pagiging bukas at magalang. Nakipagkamay siya sa mga atleta, nakipag-usap, at nagpakilala ng may kumpiyansa. Ang ganitong asal ay madalas na nakikita sa mga nakatatanda. Ngunit sa kanya ay natural, na tila babahagi na ng kanyang pagkatao mula pa pagkabata. Habang lumilipas ang taon, unti-unting nagiging bahagi ng tradisyon ng Pasko ang kanyang presensya. Sa unang Pasko, matapos ang pagpanaw ni Queen Elizabeth II, dumalo ang pamilya sa simbahan sa St. Mary Magdalene. Kasama ang kanyang mga kapatid, si Charlotte ay naglakad kasama ang mga magulang sa harap ng mga taong sumasalubong sa kanila. Sa kabila ng pagbabago sa monarkiya, nanatili ang init ng pamilya at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Sa araw na yon, muling ipinakita ni Charlotte ang kanyang pagiging magiliw sa publiko. Nakikipag-usap sa mga tagahanga, tumatanggap ng mga bulaklak at naglalakad ng may kumpiyansa ngunit may kababaang loob. Ang kanyang presensya ay tila nagsisilbing paalala na sa kabila ng pagiging prinsesa, siya ay isa pa ring bata na lumalaki sa ilalim ng atensyon ng buong mundo. Sa pagtingin sa kanyang mga karanasan, malinaw na si Princess Charlotte ay hindi lamang lumalaki bilang isang miyembro ng royal family, kundi bilang isang individual na may sariling pagkakakilanlan. Sa gabay ng kanyang mga magulang, natututo siyang balansehin ang tradisyon at personal na kalayaan. At sa bawat pampublikong paglitaw niya, mas lumalalim ang pag-unawa ng mundo sa isang prinsesang unti-unting hinuhubog ng karanasan, pagmamahal at responsibilidad. Noong 2023, sa mga sumunod na araw matapos ang koronasyon ni Haring Charles III, naging abala ang buong royal family sa serye ng mga pampublikong aktibidad upang ipagdiwang ang makasaysayang okasyon. Isa sa mga pinakatampok na inisyatiba ay ang Big Help Out, isang pambansang kampanya na naglalayong hikayatin ang voluntaryong paglilingkod sa komunidad. Sa ganitong mga kaganapan, mas nakita ng publiko ang mas relaxed na bahagi ng pamilya Wales. Dinala ni na Prince William at Catherine, Princess of Wales, ang kanilang 3 anak sa isang Scouts event. Hindi ito formal na royal engagement kundi isang araw na puno ng laro, kalikasan at pagiging normal na bata. Para kay Charlotte, ito ay tila isang perpektong pagkakataon upang maranasan ang kabataan nang walang bigat ng inaasahan ng monarkiya. Sa araw na yon, nakita si Charlotte na abala sa mga simpleng gawain. Pagpipinta, paglalaro ng mga laro, at kahit pagsubok sa archery. Sa bawat aktibidad, kapansin-pansin ang kanyang sigla at pagiging bukas sa bagong karanasan. Ngunit ang pinakanagbigay ng init sa puso ng mga nakamasid ay ang sandaling nakisama siya sa kanyang mga kapatid sa paligid ng campfire. Nag-ihaw ng marshmallows at gumawa ng s'mores kasama ang ibang mga bata at volunteers. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang royal distance at napalitan ng isang eksenang pamilyar sa kahit sinong ordinaryong pamilya. Ang kanyang kasuotan, denim shorts, pink na sweater mula sa Ralph Lauren at scout scarf ay lalo pang nagbigay ng impresyon na siya ay isang tipikal na bata na nag-i-enjoy sa simpleng kasiyahan ng pagiging nasa labas. Ang kaganapang ito ay naging paalala sa publiko na sa likod ng mga titulo at tradisyon, may mga batang lumalaking may sariling pagkatao at karanasan. Pagdating ng Pasko ng 2023, muling nakita ang pamilya Wales sa traditional na church walk. Sa pagkakataong ito, mas kapansin-pansin ang kumpiyansa ni Charlotte. Suot ang isang olive green coat, black tights, at klasikong black Mary Janes. Naglakad siya kasama ang pamilya ng may natural na elegance. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle sa half braids. Simple, maayos, at akma sa kanyang edad.
Isang partikular na sandali ang umantig sa maraming nakasaksi nang bigyan siya ng isang tagahanga ng buke ng bulaklak. Imbes na tanggapin ito para sa sarili, mahinahon niya itong iniabot kay Mia Tyndall, ang kanyang pinsan. Ang maliit na kilos na yon ay agad na naging viral. Hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa simpleng pagpapakita ng konsiderasyon at kabaitan. Maraming netizens ang pumuri sa kanyang maturity at pagiging maalalahanin sa kapwa-bata. Sa ganitong mga pagkakataon, lumilitaw ang isang pattern sa pag-uugali ni Charlotte. Hindi siya lamang basta royal child na nasa mata ng publiko. Unti-unti siyang nagiging simbolo ng isang bagong henerasyon ng monarkiya, mas bukas, mas relatable, at mas nakaugat sa tunay na buhay ng mga tao. Ang kanyang mga kilos, bagamat simple, ay may bigat ng halimbawa. Sa bawat event, maging ito man ay pagdalo sa musika, pakikipaglaro sa mga bata, o simpleng pakikipag-ugnayan sa publiko, si Charlotte ay patuloy na nagpapakita ng balanse sa pagitan ng pagiging isang prinsesa at pagiging isang ordinaryong bata. Ang kanyang likas na kagandahang asal ay hindi ipinipilit. Ito ay natural na lumalabas sa bawat interaksyon. Habang patuloy siyang lumalaki, maraming obserbador ng royal family ang naniniwala na siya ay magiging isang mahalagang bahagi ng hinaharap ng monarkiya. Ngunit sa ngayon, ang pinakakilalang katangian niya ay hindi ang anumang hinaharap na tungkulin, kundi ang kanyang kasalukuyang presensya, mainit, mahinahon, at tunay. Sa huli, marahil ang dahilan kung bakit tumatak si Princess Charlotte sa puso ng marami ay hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa paalala niya na kahit sa gitna ng tradisyon at responsibilidad, nananatili pa ring mahalaga ang pagiging totoo, pagiging mabait, at pagiging bata sa tamang panahon.